No, number 1. About geometry tayo ngayon. Ako nga pala Sir Tokwa ninyo, no? Sa mga bago rito, maraming salamat sa nag-follow sa atin. Sa mga regular na nanonood dito, welcome po, no? Pasensya na kayo ngayon, ha? Medyo late tayo kasi 12:30. Pero okay lang, no? Meron tayong 20 questions para sa inyo. Okay, let's answer this one. Number 1. Okay. The equation of a circle x minus 5 square, x minus 5. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Very good. Wala bang pasok bukas? Confirm kung anong mga may pasok ba Manila bukas. What is the radius? What is the center and the radius, no? QC lang po wala. Uy, may pasok na. Naku, sorry naman, no. Ang ano natin dyan is h minus k square plus 1 plus mali. Hello, thank you sa mga nag-follow sa atin, no? Very good. K square equals r square. Oy, good evening sir pa, pasensya na, medyo late tayo ngayon. Nagsimba kami sa Quiapo tsaka sa San Sebastian, Okay, so ibig sabihin ipapares mo yan. Kung negative to, negative din yan. So ibig sabihin ito lang yung iyong yung h mo, no? Kasi hk yan di ba? So 5 lang yon. Kasi ito naman, dahil positive 3 yan, ang kukunin mo magiging negative 3. No? Tapos, ito, i-square root mo yan. Kasi diba 16 is equal to r square. I-square root mo, kaya magiging 4. No? Okay, hindi pwede yung negative. Bakit? Kasi positive yung radius mo, no? So, ang sagot natin doon, very good letter. Letter A. Gagaling ka dito, mag-stay ka lang, no? Letter A, very good mga nakuha, letter A. Ito, manood ka lang dito, mag-follow kayo, no? Okay? So, sa mga nakakuha, very good, no? Number 2. Thank you sa mga nagpo-follow sa atin, no? And welcome dito sa ating live. Gabi-gabi tayo nagla-live, no? Na-late lang tayo ngayon kasi nga, nagsimba. Naglakwatsa kami ni Mama. Tapos nabaha kami sa may bandang Valenzuela. Tama ba? Mag-ingat kayo doon sa Valenzuela tsaka sa Nabotas ng mga taga dyan. Medyo baha, no? Nagla-live tayo ng 9, 10, 11, 12 or 1 AM yung start, no? Hindi, kanina pa, mga alas 6 dito sa San Sebastian, no? Nakauwi kami, tapos pumunta kami ng Quiapo Church. Bali dalawa. Good evening. Sige, Sir Pa, ano yun? Pwede mo i-PM sa akin if ever. Yan, sige. Mamaya, mo sa para babasahin ko, okay? In a triangle, the sides are 7, 24. Uy, thank you po. Asmodus Kila, nasa pag-send po ng flowers. 24, no? Napaisip ka doon ba? Nga pala, muntik ka na mag-top notcher, no? Follow niyo yung Sir Pao, no? Muntik na yung mag-top notcher sa CSE, nasa mga CSE dyan. Okay. So, ang ginagawa natin dito is, di ba kailangan natin, pwede tayo mag-herons, or pwede tayong mag-isip muna. Tinan mo yan, 7, 24, tsaka 25. Ngayon kasi, meron ako dito ng topic nung nakaraan sa mga nakapasok doon. Ang tawag ko doon is Pythagorean triples, no? Pythagorean triples. Kung memorize mo yun, yung herons, yun yung puro sides lang yung given. No, ang formula dun sa herons is ganito. Kukunin mo yung S, no? Ano yung S? Yung S is yung A plus B plus C over 2. No? Tapos, magpo-proceed ka ngayon. Anong tawag natin dyan is semi-perimeter. Semi-perimeter. Sa semi-perimeter. Tapos, ang area kasi pagka puro sides lang yung given ganito, S minus square root ng S, tapos A, tapos S minus B, tapos S minus C, no? Ganyan siya pag herons, no? Ngayon, meron akong nakaraan tinuro na Pythagorean triple.
Pag Pythagorean triple kasi matatandaan mo yan, 7, 24, 25, 'di ba? Yan ay right triangle na combination, no? Tapos itong ito na to is 25. No, tapos ito naman is 7 tsaka 24. Pagka nakakuha kasi ng ganyan, automatic, no, kunyari nakakuha ka ng right triangle na combination, ang gagawin mo na lang ito at saka to, ayan yung gagawin mong base times height. No? So, pwede mo na siyang i-assume na ayan yung base mo, ito yung height mo. Hindi ka na maghihirons. Pero isosolve natin pareho, no, para at least sa mga hindi nakakaalam ng Heron's formula, di magagamit natin ngayon, no? So, dito, sa ginawa sa Pythagorean triple, yung gagawin mo dyan, di ba, ang area lang naman yan is base times height over 2. Ito, pwede mo pagpalitin, no? Pwede naman base tsaka height yan. Gagawin mo lang is 7 times 24 divided by 2. No? Tapos, pwede mong, wag mo munang i-multiply si 7 tsaka si 24 kasi pwede mo namang cancelin to tsaka to. Di ba, yung 24 divided by 2 ilan? 12. So, magiging parang 12 times 7 na lang. Ilan yun? 4, 1, 84. Very good yung mga nagsagot ng 84. cm squared, no? Ayan yan. Kailangan naka-squared, no? Okay. Ngayon, gamitin natin yung Heron's, no? Kasi dalawang paraan ngayon pwede natin gawin dyan. Siyempre, wait lang sir, suspended. Uy, congratulations. Edi mag-stay muna dito yung mga suspended, no? At gustong makinig. Okay, kunin muna natin yung semi-perimeter. Paano kunin yung semi-perimeter? Add mo yung mga yan. No, 7 plus 24 plus 25 divided by 2. Ngayon, i-add mo yan. 7 plus 24, 31 plus 25, ilan? 31 plus 25, magiging 6. 56, no? So, 56 divided by 2. Either, no, sir, ma'am or sir, either, no, kahit ano sa dalawa yung base at saka height, basta ganun, basta triangle. No, kunyari, ito yung kanina, di ba, 7, ito yung 24. Either naman, no, kasi i-multiply mo lang din naman, kahit magkabaliktad dyan, i-multiply mo rin sila. No? Hindi, perimeter pa lang. Heron's formula kasi ito, no, sa mga bago. Gagamitin natin tong Heron's, no, i-check natin kanina. Okay, di-divide mo yan sa 2, tapos ang mangyayari is magiging 28. Ito yung gagamitin natin, no, Heron's formula. Okay, ngayon, square root ng 28, pang high school na yata to tama ba? Pang grade 7 to grade 10. Tapos, 28, minus mo yung una, 7. Tapos, 28, minus, ano yung sunod? 24. So, sir, always po ba mataas number yung hypotenuse? Yes. Siya palagi yung mataas dun sa Pythagorean triple, no? Kasi ang tawag nga natin sa hypotenuse is the longest side of a right triangle. No? So, yun, thank you, no? Sa tap para umangat yung ating live, no? Minus 3. Okay? So, yan yung formula natin. Ngayon, simplify natin. Okay? So, square root 28 and 28 minus 7 magiging ilan yan? 21. Tapos ito naman is 28 minus 4 ay 28 minus 24 is 4. Tapos ito naman 25. Anong araw-araw po ba kayo Yes, araw-araw tayo, no? Ayun nga, sabi ko kanina. But all about perimeter. Sorry, hindi ko nabago to. Geometry talaga yan, no? Okay. So, ito ang gagawin natin dyan is tama ba yung ginawa natin? Ay, bakit 3 to? 25 pala, sorry. Sorry. Mali ako dito. Ito ay dapat 25. Ito magiging 3. No? Okay. Ngayon, what kind of theorem po to para matutunan? Ito ay tinatawag na Heron's formula. Sa mga bago lang dyan, na ito yan siya, ha. So, gagawin natin, para hindi tayo mahirapan, i-factor natin siya, no. Kunyari, ito. Kasi, yes, pwede ito sa CSE, no.
7 times 4 yan. No? Tapos ito naman is itong 21. Pinafactor natin ha. Yes, Pythagorean. Nasolve na natin kanina using Pythagorean. No? 7 times 3. Tapos ito naman is 4 tsaka 3. Ngayon, pagparis-parisin mo yan, itong 7, 7, magiging 7 square. Ito naman, 4, 4, magiging 4 square. Ito naman is 3, 3, so magiging 3 square. No? So, makakalabas yung mga yan dyan, magiging 7 raised to 1 na lang yan para makalabas siya dyan. Ito naman magiging 4 raised to 1. Ito naman magiging 3 raised to 1. Kasi mga naka-square sila, no? Isa-isa yung may matatanggal. Pwede. Nasolve na yung kanina. Sa mga naghahanap nito, nasolve na kanina. Pinakita ko lang yung dalawa kasi yung iba hindi pa nila alam yung Heron's formula. No? Nakuha din yung sagot, 84. Okay? So, ang gawin natin, multiply mo yan. Magiging 28 times 3 yan. Magiging 80. Tama ba? Sagot natin. At tama lang pala, no? So, magiging 84 din yung sagot, no? So, kahit Heron's formula gamitin mo, o kaya gamitin mo ito yung 7 times 4 kanina, pareho lang. No? So, might as well, sabi ko nga doon sa, kung naabutan yung lesson ko about sa Pythagorean triple, memorize nyo siya. Kasi kung sakaling ganito yung maging problem, hindi mo na siya i-heron. Napakatagal ng herons. Kung itong mismong problem na to, syempre, gagamitin ko yung base times height over 2. Kaso kasi nire-require kayo no, na kailangan i-memorize nyo yung Pythagorean triple na itinuro ko nung nakaraan. Saan yan? Na-factor out ito? Dito? Pinagsama-sama ko yung mga factor nila. Na para makalabas sila dito sa square root. Ganun yung ginagawa natin pag square root, diba? Kailangan may factor siya. Kasi pag i-divide, pag minultiply ko yan, pag minultiply ko, kunyari, itong mga to, minultiply ko yan sila. Mahihirapan ako mag-square root niyan kasi walang calculator. No? Kung may calculator, madali lang siya. I-square root. Kaso nga lang, wala. No, sa CIC kasi wala. Sa UPCAT, wala. So, ginawa ko, pinactor ko siya, tapos pinagsama-sama ko yung mga factor. No, kaya nagkaroon ako ng 7 square, 4 square, tsaka 3 square. Pagka ganun kasi ginawa mo, makakancel lang naman yung mga square na yan. Matitira ito. No, tapos ang gagawin mo, i-multiply mo na lang silang tatlo. Nakuha ko na siyang 84. No, nang hindi ako gumagamit ng calculator. Okay? Yan. Anong formula yung... Ayun yung talagang formula ng triangle. Area talaga ng triangle yan. No? Area talaga ng triangle. Okay? Number 3. If a line has a slope of 2, what is the slope of line of perpendicular to it? Geometry yan, mali. No? Geometry. Hindi ko nabago kanina. Check ko sa PowerPoint. Madali ko siyang gumawa kanina ng PowerPoint kasi nga late na. Sabi ko 12:30. Check ko nga. Okay? So sabi niya, if a line has a slope of 2, what is the slope of the line perpendicular? Kunyari ito daw yung line. Yes, very good circuit na. Halimbawa daw, ito yung line na yon, ang slope niya 2. No, hindi ko sure basta ganyan siya yung line niya. Positive naman siya. Ibig sabihin, to the right. No? Ganyan yung slope niyan. Pagka positive, nandiyan. Pagka ganito yung line mo, negative yung slope niyan. So, kung positive naman, pwede nang ganyan. Hindi naman sakto nga lang. No, kasi hindi naman ako gumamit ng graphing paper, no. Pero, most likely, nakaturo siya to the right. Okay? So, sabi doon, what is the slope of the line perpendicular to it? So, kung perpendicular, pag ganito yun. Okay? So, ito siya. Perpendicular kunyari, no? Basta nilagyan ng ganyan, perpendicular na yan, no? Okay. So, kung papansinin nyo,
yung slope mo dyan is negative yan. Kasi nga sabi ko dito negative, di ba? Negative yung yan. Pagka naka to the left. Okay? MSTE. Pwede siguro sa MSTE. No, MSTE yung puro math ng engineering, di ba? Okay. So ngayon, kung ito yan, kahit hindi mo siya i-drawing, pero alam mo yan, ang pag perpendicular kasi yung line, pinakita ko lang, no, kaya ko din drawing. Kaya ko nilagay dyan na 2, para lang malaman nyo na, giggles, I'm still in AJ. Okay? So, ang gagawin mo dyan, pag perpendicular kasi, perpendicular, tama yung nakita ko doon na, ibig sabihin, no, negative, reciprocal sila. Reciprocal. No? So, yung 2, ini-negative mo, tsaka i-reciprocal. Okay? So, yun yung sagot. Negative, letter A, no? Negative 1/2. Negative reciprocal yung kailangan mo. Okay? Ayan siya, ha? Sagot. Tandaan niya. Okay? Negative reciprocal. Basic, yes. Tama yan. Okay? Thank you sa mga nag-follow sa atin. Nag-up ng ating live, no? And nag-send ng gift, no? Thank you po, Sir Asmodeus Kila. Thank you po, no? Okay? Number 2. What is the midpoint? Okay, ito mga refresher lang to, no? Baka kasi pwede nyo po ba i-discuss yung OPCAT review na bigay ng UP? Wala kasi akong kopya nun eh. Wala akong file. Si C. Sino si person C? Ilan? Mamaya computing ko, Sir Pao, no? Wala na po mas madali lidang? Wala, no? Pag engineer kasi, may calculate, no? Pang CSE lang to, engineer, no? Ang pagkaganitong nadadalian kayo dito, i-ano nyo lang, igaganon nyo lang. Gaganyanin nyo lang yung screen. Magsa-swipe up na siya, no? Okay? So, pag midpoint, ganito yan siya, no? Ang dali-dali nyo umalis, eh. Or ako gusto nyo magpaalis sa inyo. Mga gusto lang matuto dito, nag-stay, ha? Engineer. No? Okay, so pag sa X, ang gagawin mo dyan, okay, so ang gagawin mo dyan, etong 7, 1 na to, tinatawag natin na X sub 1 tsaka Y sub 1, no? Negative 3. Kakasimba ko lang, ha? Kasimba ko lang. Okay? So, yung X sub 1 tsaka X sub 2, pagsasamahin mo, no? So, X sub 1 plus X sub 2, i-divide mo sila sa 2, tapos 2 naman, Y sub 1 plus Y sub 2, i-divide mo. Thank you po, Sir Kint, no, sa pag-send po ng You're Awesome. Sa mga nag-follow sa atin, maraming salamat, no? Okay? So, pagsamahin mo itong mga X mo, 7, plus negative 3 over 2, and then negative 1 plus 3 divided by 2, no? So dito 7 plus negative 3 yan. Okay, meron tayong rule sa integers, no? Hindi nyo kalimutan to. Sa pag addition ng integers, kasi midpoint, formula yun, no, ng midpoint. Ma'am Rose, ano niya, no? So, lagi mo, pagsasamahin mo silang dalawa,
para makuha mo yung dalawang, di ba, yung dalawang x na yan. Pag pinagsama mo sila, tsaka dinivide sa 2, makukuha mo yung midpoint. Puro x lang yun, no? So, pag pinagsama mo, pag dinivide, pag nag-add ka ng integers, pag hindi pareho yung sign niya, di ba, ito positive, ito negative, pag ma-minus mo, no? 7 minus 3. Huwag mo muna pansinin yung negative mamaya na lang. Pag na-minus mo na sa magiging 4. Ngayon, sino mas malaki? Si 7 o si 3? Si 7, no? No? Tapos ang gagawin doon, kung positive yan, kokopyahin mo siya kasi mas malaki siya. No? Yan, at 9, 10, 11, 12, or 1 a.m. No? Yung start. Okay? So, 4 yun, ilalagay mo lang 4 divided by 2. Ano yan siya ha? Formula yun. Kung bakit natin siya dinidivide sa 2 kasi nga midpoint. Yung tandaan nyo na lang midpoint. Divide sa 2, no? So, ito naman, negative 1 plus 3. Yes, very good, no? Sir, AP po. No, thank you, no? Ayan. Ikigai, no? Thank you po, no? Mas gusto ko yung ganyan, yung tinutulungan nyo yung mga nasa comment section kaysa nagyayabang kayo dito sa live ko, no? Okay. Talagang mga engineer na to, eh. Yes, mama mo, no? Sorry, Ma'am Exie. Galing kami sa ano ngayon. Hanggang anong oras pa tayo? Hanggang 20 items lang. Bibilisan lang natin, ha? Tapusin siguro natin ng 2, no? Pag natapos natin ng 2, okay na yun, ha? Sensya na. Nagsimba kasi talaga kami. Kakwento ko mamaya, tapusin ko lang tong sagot na to, ha? Ito, pag add mo siya, ma-minus mo, so magiging 2 na lang. Ngayon, sino mas malaki? Positive o negative? Yun, ay, 3 or negative, 3 o 1. Yung 3, kaya kakopyahin mo rin siya, magiging positive din. No? So, 2 divided by 2, magiging ilan yan? 2, tapos 1. So, magiging 2, 1. Okay? So, nakuha ba? Formula to, no? Formula. Okay? So, ulit. Thank you so much. Okay. Ulit. So, ito formula natin na pagsamahin mo yung dalawang x, no? Yung mga x mo, ayan. Pagsamahin mo sila. Ayan, magkakilala yan. Di ba? Dito ba? Dito? Ulit. No? Sa integers, meron tayong addition, no? Pag pinag-add mo yung kasi yung dalawang yan, kunyari, ito negative 1, ito positive 1. So, ang tawag natin dyan is unlike sign. Mag-aaway pag pinagsama. Oo nga, no? Thank you po, Sir Ken. Dahil sa pagsend ng heart me. Uy, Sir Ping, mama ni Sir Pings, no? Hello. Late na ba ako? Or start pa lang, number 4 pa lang. Malito perimeter tayo, okay? I mean geometry, no? Ayusin ko nga mamaya. Okay. Ngayon dito lang tayo nagkakagulo, di ba? So halimbawa, pag a-add mo yung negative tsaka yung positive, ang gagawin mo diyan ipagma-minus mo kasi unlike sign sila. Hindi magkapareho yung sign. No? So ang gagawin mo, ipagma-minus mo ngayon yung mga number, di ba? 3 minus 1. No? So ang magiging 2. Ngayon, sinong mas malaking number? Si 1 o si 3? Si 3. Kapag mas malaki yung 3, yung sign niya yung masusunod. No? So, magiging positive. Yes, very good, no? So, mangyayari dyan, ayan na siya. Kaya positive 2. Ngayon, dito, so, babalik na natin sila sa formula natin na ito. So, magiging 4 divided by 2, i-over 2 mo. Very good, no? Thank you po, Sir or Ma'am AB, no? And tapos, i-divide mo na to. Hindi tayo nagturo ng engineering mechanics. Madadaling math lang, tinuturo ko. Okay? So, 2, yan. Okay? Nagets na ba? Okay? Ito, regular hexagon exterior angle of. Okay. Ay, kwento ko muna kung bakit na-late tayo ngayon. Napasensya na ha. Nagsimba kami ni Mama. Umabot kami. Umulan kasi kanina. Supposedly, dapat 6 o'clock nandun na kami sa San Sebastian. Kasi nga, di ba, nakwento ko sa inyo na nakapasa nga ako sa San Sebastian, sa Master Plumber. Doon ako nag-exam sa San Sebastian, Recoletos, di ba? Tapos sa labas kasi noon yung magandang simbahan. Nagsimba ako doon. Nakapasa nga, di ba? So sabi ko babalik ako doon para mag-thank you doon sa simbahan. Sinama ko si Mama. Ayan, inabutan kami. Dati same sign add. Ayun, tama, may kanta yun na. Hindi ko siya alam eh. Pag medyo may edad na wala, hindi naabot, no?
Meron, Ma'am XC, no? Ay, ZX. Okay, tapos ayun, inabutan kami na mabuti inabot namin homily. Tapos after namin doon, sabi ko, mapunta tayo ng ano naman, umabot naman kami ng, punta naman kami ng Quiapo, dumaan lang kami, tinang si Neneng B. Wala na, hindi namin naabutan. Tapos punta kami ng, ano yun, yung maganda ngayon, yung Pasig Esplanade. Doon kami kumain. Tapos, yun, pag uwi namin, nabaha kami dito sa may Valenzuela. Ayun, tagal lang ako makasabi ko nga, 12:30. Okay. So, hexagon, drawing muna ako ng hexagon. Ayun, nakwento ko lang, no? Kaya medyo natagalan tayo. Sensya na, sana wala kayong pasok tomorrow. Yung mga nagtatrabaho, wala tayong magawa. Eh, pasok talaga tayo, no? Boy. Okay. Ayan. So, meron tayo niyan, no? Pag sinabi natin hexagon, 6 yun, no? Okay. So, 6 yung sides mo. Ay, exterior. Pag sinabi natin exterior, labas na angle, no? Ito yan siya. Yan, sila yan. Okay. Mamaya sir po, kwentahin ko yung ano. Ikaw ba yung person 3 na yon? Yan. So, ito yung mga ano natin, mga exterior angle. Ngayon, meron kasi yung rule, no? May rule, kapag convex, ano ba yan? Convex o concave? Hindi ko alam eh. Basta yan siya, no? Ang total kasi niya, pag pinagsama-sama mo lahat yung mga yan, no? 360 kasi yan. Okay? Ngayon, 360. Ang shortcut kasi natin dyan, pag inad mo yan, no? E di, yung 360 na yan, ilan meron siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? So, 6. So, ibig sabihin, kung laging total ng, kasi ang ano natin dyan is total ng exterior angles is 360. Ngayon, meron ka kasing 6 kasi nga hexagon yan. Di-divide mo lang sa 6 na makuha mo is 60. Very good. Nakita ko lahat puro C naman yung sagot, no? Okay? Tandaan nyo itong rule na to, ha? Total ng exterior angles is 360. Concave. Concave yan. Concave. Thank you, no? Concave yan. Pag concave, 360. No? Pagka convex, di ko alam eh. No? So, yan. So, very good yung mga nakakuha. Okay? Tandaan nyo kung bakit 60 kasi 6 siya, i-divide mo lang sa yung 360 siya, yung total niyan palagi, i-divide mo. Hindi ko alam sa ano ba tama? Convex o concave? Hindi convex yan eh. Ayoko nga i-google, gusto kayo magsagot. Convex yan. Lahat ng polygon ganyan, ma'am ZX, no? 360 kahit anong shape, basta exterior. Yes. 180. Ako na nga magse-search. Ayaw nyo i-search eh. May tanong yan mamaya kasi, no? Ayoko naman mamali. Kaya kayo na lang mag-search, no? Pero i-search ko na. Ayan. Convex polygon. Convex, no? Convex. Very good. Pag convex, lagyan natin dito, Convex. Uy, Jollibee followed me. Thank you po, Jollibee. Convex 360. Okay? So, yung mga regular, ano daw? How to know if it's transversing po ba yan? Or yes, pwede sa civil service. Ano ba yung tsura ng convex? Ganito, Teka, meron akong drawing dito eh. Wait lang Drawing natin, insert ko. Tingnan ko lang dito kung meron. Meron ba? Ito? Pasok ba to dun? Teka, drawing. Tanggalin ko yung drawing. Ay! Mali. Teka. Mabait ako ngayon, kakasimba ko lang
Okay? Yung ganyan, no? Tingnan natin ito. Meron ng sample dito. Yung may papasok sa loob. Basta yung may papasok sa loob. Convex, pag in-extend mo yung side, di papasok yung line sa loob. Yan, yung may papasok sa loob means edge. Would like a different thing if what we're looking for is interior angle. Yes. Iba po. Would it be different thing if you're looking for the interior? Yes. Sagutin natin yun, no? Okay. Ito, gumagana lang to. Gumagana lang yung 360. Ganito lang yan para mahanap nyo. Pwede ito sa upcut, no? Ang sagot dito 60, ha? Okay, ganito yan siya. Makinig na. Convex to. Wala tayong example ng concave, no? Convex to, ha? Ganito yan, no? So, makinig yung mga nangangailangan ng shortcut, ganito lang gagawin nyo. Pag hinahanap yung interior angle, at alam mo naman kung ilang piras, yes, pwede siya for civil service. Huwag nyo i-flood. For civil service, pwede siya. Huwag nyo i-flood, ha? Okay, pagka 6, kunyari, alam mo 6. I-divide mo yan sa 6, makukuha mo agad yung each. Ang kulit. Bala ka, hindi ka na makaka-reply. Ayan. So, makukuha mo yan each. Ang tawag natin dyan is each exterior angle. Interior, R yan, R. Okay? Each interior. Okay, ito yung makukuha mo. Ngayon, ang mangyayari kasi dyan, ipapahanap sa'yo interior. Kunyari, ano daw interior angle ng hexagon? Ang gagawin mo, ima-minus mo lang sa 180. O, diba 60 yan? Ima-minus mo. Very good, no? Shimon REE, no? Kasi nga, diba yung isang straight line na yan, 180? Eh di 120, 60 yan. Eh di minus mo, eh di 120 to. Nagets ba? Kasi nga, isang straight yan, no? Diba? Yung isang straight na yan, 180 yung total. Kasi ba, sabi natin, ang isang straight angle is 180. Saan galing yung 360? Formula yan, no? Formula. Okay? Parang 360. Yes, supplementary. Very good. Okay, supplement silang dalawa. No? So, okay, makukuha mo na yung exterior. Makukuha mo na supplementary, ibig sabihin 180 yung total nila, no? Pag pinagsama mo to, tsaka to 180, kaya 120 yung nakuha natin. Okay, ngayon, burahin ko na. Basta basic geometry yung tawag, no? Okay, so ganito yan siya. Ito, tinan nyo. Total, makinig muna, makinig lahat, no? Total exterior is 360. Okay? Tandaan niya, total exterior, convex, ha? Convex, 360. Paano kukunin yung each exterior? Di-divide mo sa yung 360, i-divide mo kung ilang side o n. Ito, i-explain ko na, no? So 360 divided by n. So ginawa natin, kung dahil nga hexagon yan, i-divide natin sa 6, di ba? Nakuha natin 60. Okay. Ngayon, paano mo naman kukunin yung total interior? May dalawang paraan. Total interior, meron kang ganito, yung 180 times n minus 2. I-input mo lang, formula din yan. Total interior angle. Interior loob. Okay? Ngayon, paano mo kukunin yung each interior? Ibig sabihin ng each, isa-isa, no? Yung interior. Paano gagawin mo? Kunyari, ito nahanap mo. Hahanapin mo to, di ba? Nahanap mo natin to 60. Paano mo makikita itong ano matawag diyan? Adjacent angle niya. Eh di ba pag isang straight, 180 yung total, kaya automatic 120 yan. Very good, no? Ma'am Shai, no? Or Sir Shai. Ma-minus mo. Linear pair, yun. Linear pair pala yung tama doon, no? So, kasi parang 180 minus 60, kaya naging 120. Okay? So, ayan na yung nakuha mo na lahat, no? Nakuha mo na yung total interior, nakuha mo na yung each exterior,
nakuha mo na yung total interior, nakuha mo na yung each interior. Ayan lang naman yung apat na need mo. Diyan sa interior exterior ng convex. Okay? Nagets ba? Mag-tap-tap kung nakagets. Very good, no? So, sa mga bago dito, no? Ito share ko ninyo. Dito natin na yung mga recorded sa mga hindi nakapanood sa atin. Okay? Dito yung mga full tutorial. Putol-putol lang siya kasi hindi siya pwedeng i-download ng isa. Wala tayong concave eh. Baka susunod na araw na lang. Okay? So, dito naman na-upload yung reels and then hindi pa ako nakagawa ng mga files, no? Dito tayo nagla-live, no? Anong oras yung live natin? 9, 10. Yung start, depende lang sa availability. Hindi. Pero araw-araw naman, no? 11 or 1 a.m. Nandiyan lang sa mga yan yung start natin. And then kung ilang item lang, kung ilan yung na-prepare ko. Okay? Kung ilan yung oras tayo, pwede. Ganun. Okay? The length of the diagonal of the square is 12. Hindi. Kapag less than 6 angles po ba, concave siya? Hindi. Ang concave, iba. Ano sabi ng concave? Papasok. Ano concave na? Ano ba na sample ng concave? Concave polygon. Concave polygon. Examples. Okay.